philodendrons, ano, yung green na green. Kasi ito, maganda po siya dahil ayaw na ayaw niya ng sobrang sikat ng araw. Kasi may mga varieties din po siya, may mga dark, yan, may mga parang Sharpie na heart, no, o matutulis yung love month na naman ngayon. At kapag ganitong love month, dahil mga pinag-uusapan natin ay pag-ibig, yan, may kaugnayan dyan yung mga puso. Ngayong araw na ito, ang bibida ko sa inyo yung mga halamang hugis puso, no? Napapansin nyo ba na kapag halimbawa nag-aalaga tayo ng halaman, merong pattern, ano? Ako, isa sa mga napansin ko, yung commonly house plants na inaalagaan, hugis puso, no? Yung mga sikat na mga inaalagaan, yung merong ganitong korte. Maaring dahil iniisip natin na kapag puso, pag-ibig, ano? Kaya yan yung ating titingnan ngayong araw na ito. Mga halamang hugis puso, kung ready na kayo, tutok lang po. We're back mga ka-MDP, at ngayon nga pong araw na to, iikot tayo sa ating garden para hanapin yung mga halaman na hugis puso. Meron po tayong siyam sa ating listahan, yung mga commonly at sikat na mga house plants na talagang yung shape niya talagang madidetermine mo as heart, no? At ikutin na natin, samahan nyo ko ano kaya mga halaman na yan. Meron na kaya kayo ng mga plants na ito? Samahan nyo ko. Sa una nating halaman, ito pong mga potos, ano. Actually, ang mga potos po may iba't ibang varieties niyan, ano. Pero pansinin po natin yung kanyang pinaka dakon. Kung mapapansin niyo po, minsan tinatawag siya as money plants dahil rounded yung kanyang hugis, ano. Pero kung titingnan niyo po ng malapitan, hugis puso po yan, ano. May iba't ibang varieties, no. Iba't ibang variations tulad nito, golden potos, tapos meron pong marble queen, yan, meron pong lime yung color niya, yung neon potos, ano, at marami pa pong ibang varieties. Actually, paano ba alagaan ng mga potos, ano? Madali lang po, ano. Ito ay isa sa mga halaman na sobrang daling alagaan. When it comes sa watering po, hindi siya maarte, no. At kapag halimbawang nasobrahan kayo ng tubig dito, ang mag-aari nyo lang makumit ay yung root rot, stem rot. Pero kapag yung inyong potting mix lang po ay hindi fast draining o well drain yung ginamit nyo, dyan lang po nyo makukumit yan. Pero usually po kasi ang mga potos, kapag dinidiligan mo lagi, mas lalong lumalago, ano. Kaya ito hindi maarte pagdating sa tubig, ano. At the same time, nakakadagdag siya ng kakaibang vibrance, ano. Sa lightning condition naman niya, dapat po mabibigay yung enough na sunlight para po makita yung mga kagandahan ng kanyang mga kulay, ano, yung variations na tinatawag, para lumabas. Kasi kung hindi po, mananatili siyang plain na green, ano. Isunod naman natin itong mga caladium. Nako, ito pong mga caladium, isa rin po dun sa makakulay na halaman na talagang bidang-bida, no. Mapapansin nyo po, katulad ng puso, mayroon siyang tatlong pinaka-lobes, ano, parang ganyan yung korte, no, na makikita nyo. And iba't ibang kulay, iba't ibang varieties, kaya nakakatuwa. Merong iba po na medyo humahaba, pero meron din naman po iba na parang kulot-kulot. Pero usually po kasi ang mga caladium po, ganyan yung korte, no. Kaya maganda. Ang caladium naman po, isa dun sa mga halaman na medyo kapag hindi mo nakuha yung kiliti niya, susukuan mo, no. Pero sabi ko nga po, dahil ito ay mayroong tinatawag na dormant season, importanteng malaman po natin na kailangan mapanatili po yung pagbabalanse nung bigay sa kanya ng sunlight at saka tubig para po hindi matulog yung kanyang mga balba, no. At
Pero sabi ko nga, kung halimbawa pong nawala o yung usbong, kung akala nyo patay na yung inyong mga caladium, hayaan nyo lang po yung valve nya, no? At when the right time comes na siya ay magising, tutubuan at susuluyan po iyan, ano? At babalik po sa ganda yung inyong mga caladium. Sa pangatlo naman nating halaman ng alocasia, although merong mga varieties po ng alocasia na merong mga ganyan, yung parang zigzag, yung kanyang main shape naman po nananatiling hugis puso, ano. Although yung iba po katulad nito, ating black velvet, wala yung kanyang ganyan, maliit lang. Pero merong mga alocasia po na talagang pag nakita mo ay kitang kita yung pagkabiyak dito sa gitna, ano. Tulad po nitong ating alocasia na negra, no. Yung iba naman po parang mahahaba, no. At merong mga design po yung kanyang mga pinaka gitna, ano. Pero ang alocasia po same lang din ng caladium, ano. May mga ganyang pagkakataon na natutulog yung kanilang bulb. At ito po gusto niya yung shaded lang na area, no. Shaded bright, tapos po mamoist po lagi yung lupa, no. Meron nga pong iba, kasi ito parang pamilya ng gabi-gabi. Alam niyo naman yung mga gabi, kailangan yan laging basa yung lupa, mamoist, ano. At nabubuhay sa mga swampy area. Yun po yung nature niya, no. Kaya minsan kapag halimbawa na natutuyuan yung lupa madalas, makita po natin na talagang nawawala at namamatay yung mga stem niya at dahon. Pero to top it all, isa rin po yung mga alocasia dun sa mga kakaibang halaman na nagbibigay ng kakaibang ganda kapag i-display mo po sa ating bahay. Sunod naman po nating halaman ay ang mga monstera. Grabe, napakaganda po nung kanyang korte, no. At alam naman po natin na ang monstera, katulad ng mga delisyosa, ay mayroong pong mga kaakit-akit na features, no. Yung butas-butas niyang itsura, yan po yung nagbibigay sa kanya ng kakaibang ganda, no. Dahil po sa siya ay kakaibang halaman, medyo sa tingin po natin, ano, rare siya. At pag ganyang rare, elegante po, ano, at mukhang mamahalin talaga yung isang halaman. Kaya naman siya ay paborito na ilagay po, ano, i-display sa ating mga tahanan. Yung kanya pong korting puso na dahon, yan po ay nagsisimbolo ng pagbibigayan, pagmamahalan, ano. At sinasabi nga na maswerte din ang mga monstera dahil yung mga butas dun sa kanyang mga dahon, dyan tumatagos yung mga sinasabing biyaya galing sa langit. Sa panglima naman po nating halaman, ang mga anthurium. Although iba't iba yung texture ng anthurium, may mga anthurium po na hugis puso rin, ano. At ayan, maganda din silang ipang display. At itong anthurium, medyo sa tingin ko sila yung tricky alagaan, ano, kasi minsan kapag nilagay mo sa lilim, maaring mamatay, pero kung halimbawang inilagay mo naman sa sobrang araw, pwedeng masunog. Kaya po dapat ito rin gusto niya yung filtered sunlight, ano, at hindi yung talagang tampak na tampak. Kasi katulad po nitong ating magnificum, yung kanyang pinaka dahon ng velvet, yan po, ayaw niya ng sobrang sikat ng araw. Kasi base sa aking mga na-experience dito sa anthurium, pag nilalagay ko sila sa talagang sobrang init, talagang natutuyot, ano, at hindi ako makapagpaganda nung kanyang mga dahon. Pero kung halimbawa bright lang siya, tapos yung kanyang area filtered po yung sunlight, mas nabubuhay at mas gumaganda yung anthurium ko. So isa rin po ito sa napakaganda, lumalaki yung dahon niya na minsan 2-3 kamay yung kasya, no. At pag tiningnan mo po, bukod dun sa pattern yung kanyang mga dahon, maganda rin po yung hugis niya na hugis puso. Ang susunod naman nating halaman yung philodendrons po, no. Ang mga philodendrons, almost yung kanyang mga varieties ay hugis puso po yung ano, no, yung kanyang korte. Kaya lang may times po na yung iba naman humahaba. Yung mostly po na kilala natin yung Hartley philodendrons, ano, yung green na green, kasi ito maganda po siya dahil
kapag nilagay mo siya sa loob ng bahay, sigurado ka diyang magsusurvive yan dahil po maraming green sa kanyang dahon, ano. Yung chlorophyll na tinatawag, yan po yung reason kung bakit tumatagal yung isang halaman sa loob ng bahay. Pag mas maraming green po, yan, talagang nakakapag-adjust siya, no, sa low light conditions. Pero aside from that, mas maganda rin po yung mga philodendrons na nagbibigay po ng bigger size leaves, ano. Kapag ang area nyo po ay sobrang laki, maganda po siyang maging accent, ano, sa mga empty spaces, ano. At yan, ang mga philodendrons dahil nga po sa kanyang nature na talagang gumagapang, umaakyat sa puno, kapag halimbawa pong kailangan ng pole, yan, pwede nyo po siyang lagyan. Pero usually po kasi, yan po ay pag nag-mature na, no. Pero kung halimbawang bata-bata pa po yan, pwede kayong gumamit ng pole pa lang, ano. Pero kung halimbawang tumagal na po sa inyo ng years at ilang taon, grabe, yung inyong mga bahay ay maaaring yan, maggubat-gubat, ano, katulad po nangyayari sa ating mga garden, ano. Pero sabi ko nga, makokontrol nyo yan sa pamamagitan po ng pagtitrim. May iba't ibang klase ng philodendrons, ano. May mga iba't ibang sizes, iba't ibang design, iba't ibang texture na talaga na mga matutuwa kayo. Kasi kapag halimbawa pong yung inyong philodendrons ay lumaki na, merong ilan po na nagbabago yung itsura. Katulad po ng mga micans, ayan, yan, pag nakita nyo po, minsan pag maliliit yan, medyo light yung kulay niya, pero pag lumakit, nag-mature siya, ibang klase rin po yung binibigay niyang ganda, no, at kakaibang itsura. Parang medyo nakukulubot yung dahon niya at gumaganda. Meron din naman po na humahaba na parang mga elongated, ano, ganyan po. Pababa naman yung tubo niya, hugis puso pero pababa, katulad po nitong bilite, isa po sa mga philodendrons na paborito. Meron din naman po na yan pahaba pero may mga kulay, ano, katulad po nitong ating paraiso verde na pahaba din siya, na hugis puso pero may mga variations. Next naman natin ay ang Hoya. Ang Hoya plants po, pag nakita nyo pa lang yung korte ng dahon niya, talaga namang hugis puso, ano. May iba't ibang varieties po niyan, yung mga Hoya hearts na tinatawag, ano. Pero ito po Hoya Kerry yung tawag sa kanya, no. Actually, isa po siya, no, sa mga halaman na talaga namang bumibida, kasi meron po nito yung mga single leaf lang po na tinitinda, no, every time nasasapit yung Valentine's Day, talaga pong yan yung madalas na itinda para ipangregalo po, ano, dahil doon sa kanyang kakaibang korteng puso. Sa pangwalo naman po nating halaman, ito pong mga Homalomena, no. Ang mga Homalomena rin po ay parang ito herbaceous or parang herbs, ano, yung amoy, no. Pero Homalomena po yung kanyang pangalan, ano, o lahi, ano. May mga varieties din po siya, may mga dark, yan, may mga parang black yung kulay niya, and usually po nakikita natin yung green. Tapos yung kanyang mga pinaka stem medyo dark po, ano. Meron nga nito yung mga variegated, tricolor, yun na yung mga hybrid na, no, o high end, ano. Pero sabi ko nga po, ang mga Homalomena mabilis din yan dumami, no. Kakat mo lang yung pinaka yan, pinaka-stem niya, tapos tutubuan na po ang panibagong dahon, katulad po nitong ating mga Homalomena na yan, ano. At ito sa ibang bansa ginagamit as medical plants, no, pero dito sa atin nanatili siyang ornamentals, ano, dahil sobrang ganda po nito kapag lumago at pinagdikit-dikit mo po yung mga Homalomena mo. Makakabuo yan ng magandang humidity at yan po nagpapalamig nung ating surroundings, ano. Yung kanya pong mga dahon, mga Homalomena, hindi po katulad ng iba nating mga halaman, kasi ito parang may mga pleats, no, yung pinaka pattern niya, no. So parang may umbok-umbok, tapos merong mga parang guhit, no, na magkakadikit na nagkadagdag po sa kanya ng kakaibang ganda. At sa huli nating halaman ay ang mga Syngonium. Although yung ibang Syngonium, iba rin yung korte, pero mahahalata mo yung pattern niya talaga is parang Sharpie na heart, no, o matutulis yung pinaka
edges niya, yung pinakadulo, no. Ito naman ay tinagurang arrowhead, no, arrowhead plants. Kaya medyo matulis po yung pinakadulo. Marami ring varieties at maraming kulay ang mga arrowhead, no. At isa po yan doon sa talagang hugis puso na dumadami at nagpapaganda ng ating bahay kapag halimbawang inyong aalagaan, ano. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na po yung ating video at nakita nyo na po yung siyam na halaman na hugis puso. Ano, nakumpleto nyo na ba o meron na pa kayo niyan? Ayan, I hope na natuwa kayo sa mga pinakita natin, ano. Salamat po sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermy Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!